Mula nga nung nanganak ako, ito nga yung unang beses na sasakay ulit ako ng eroplano. Pero napansin ko parang ngayon pa lang yata ako naging super excited ng ganito. Hindi nga ako excited para sa sarili ko, kundi para nga dito sa anak namin. First time kasi ni Stellar sasakay ng eroplano, kaya excited kami ng papa niya kung anong magiging reaction niya. Dito pa nga lang sa online check-in machine, nakikisali na siya. Yung anak nga pala namin ay 2 years old na, kaya hindi na libre yung pamasahe niya. Charged as an adult passenger na kasi yung mga batang above 2 years old. Samantalang yung mga batang below 2 years old naman ay libre pa. Ngayon nga din namin tinapat na ipatry na sa kanyang mag-eroplano kasi si Stellar naman ay nakaka-appreciate na sa mga bagay sa paligid niya. Alam na rin kasi ni Stellar kung ano yung airplane, yung clouds, kaya feeling namin mag-i-enjoy talaga siya sa biyahe. Si Stellar nga pala ay wala pang valid ID, kaya ang dinala namin ay yung photocopy ng kanyang PSA birth certificate. Habang nakapila nga sa bag drop counter, itong anak naman namin ay takbo ng takbo na sa airport. Para sa akin, isa nga to sa mga nakakapagod pag may kasama kang bata sa biyahe. Unlimited habulan talaga ang mangyayari. Bago kasi sa paningin niya ang lahat ng mga nakikita niya, kaya nai-excite siya. Buti na lang talaga itong asawa ko ay napaka hands-on sa anak namin, kaya laging mas pagod siya kaysa sa akin. Pagkatapos nga sa bag drop counter ay dumiretso na nga kami dito sa cafe malapit sa boarding gate. Dito na nga kami nag-light breakfast habang hinihintay ang aming boarding announcement. Nilabas ko na rin yung mga baon naming mga laruan para may mapaglibangan naman yung anak ko. Kapag ganito nga talagang mahahabang biyahe ay hindi nga pwedeng maiwan yung mga paborito niyang laruan. Isa pa sa mga hindi talaga pwedeng maiwan kapag ganitong mga lakaran ay itong kanyang safety harness. Si Stellar kasi ay ayaw na magpalagay sa stroller. Mas gusto niya nang laging maglakad at tumakbo. Kaya pag ganitong nasa mga public places ay talagang sinusuot namin yan sa kanya. Kampante kaming hindi siya mawawala sa paningin namin. At kung tatakbo man siya ng mabilis ay sasabayan lang namin. Dito nga sa boarding gate ay sobrang dami na ng tao. Yung plane kasi namin ay Airbus, tapos ang sabi sa announcement puno pa. Ito na nga yung papasok na kami sa eroplano. Are you happy? Yeah, let's go. Let's go na. Let's go, let's go. Baby's happy. My baby is going somewhere. Look. Oh, what is that? Sleepy na no. Sleepy na baby na sleepy. We're almost there, anak. Salamat Lord, bless our family and our families. In Jesus' name we pray. Good job, good job. Yan nga palang gray na blanket ay dala din namin. Inipit ko nga lang siya sa upuan ng anak ko at saka sa table sa harap niya. Ang purpose nga ng blanket na yan ay para makatch nga yung mga food mess at saka yung mga toys ng anak ko kung sakaling mahulog. Tulad nga nitong pinagtatapon niya yung kanyang mga shark finger family toys. Madali nga lang din naming makita at makuha at hindi na nga namin kailangang istorbohin yung mga passenger sa harap or likod namin. Isa pa nga sa sinigurado naming bilhin ay itong ang noise cancelling ear muff. Yung ear pressure at yung ingay kasi sa loob ng eroplano yung isa sa mga concern namin kung paano si Stellar magre-react. At para kahit papano ay malesen yun, ay pinagamit nga namin siya nitong ear muff. Pero nung pa-take off na nga kami ay tinanggal nga din niya yung kanyang ear muff at kanyang seatbelt. Sabi nga niya, up kasi nga gusto niyang tumayo at tumingin sa bintana. Buti na nga lang at nakinig pa sa amin nung sinabi namin hindi pa pwedeng magtanggal ng seatbelt kasi magagalit nga yung pilot. Ang dagwalak niya nga. Are you okay? Are you okay? Asus. Sleepy na ang teddy. Sleepy yung doon ka, teddy. So big clouds and small clouds. 1, 2, 3. You wanna stand up? You wanna stand up? Go. Clouds, how are you? How are you, Clouds? The seatbelt sign is switched off. Nakatulog nga din si Stellar pagkatapos nga niyang mag-snack at napagod na rin yata sa kakalaro. Sa mga mommies pala na first time din mag-eroplano with toddler. Maliban dun sa mga pinakita kong things na hindi namin pwedeng makalimutan pagbabiyahe, magdala rin kayo ng maraming foods, lalo na yung mga foods na gusto ng mga anak ninyo. Hindi naman stricto yung airport at airline sa mga foods at liquid na dadalhin ninyo, lalo na kung may kasama naman kayong bata. Yung 4 ngang baby bottles ng anak ko ay merong lamang tubig na more than 100 ml pero never kaming sinita sa airport. Dito nga ay nagising na si Stellar dahil masyado na nga maingay yung mga tao. Kanya-kanya na kasing kuha ng mga gamit kasi bababa na nga sa eroplano. Dito nga ay chill nga lang din kami habang naghihintay nga magsibabaan yung iba. Sinabi ko nga rin kasi sa asawa ko na mamaya na kami bumaba kasi dadaan kami sa cockpit. Dahil nga first time ni Stellar sumakay ng eroplano ay nilubos-lubos na nga namin at nagpa-picture na nga rin siya sa piloto. Thank you po. First time niyo po kasi. Thank you. Nung palabas na nga kami ng eroplano, yung anak naman namin ay nagpaalam na sa mga upuan at mga seatbelt. Sabi nga niya, bye-bye baby seatbelt, bye-bye mama seatbelt, bye-bye papa seatbelt, bye-bye Epane. Pagkababa naman namin, sabi naman niya, hi airport. Daga na. So fast, Papa, so fast. Oh no. Baby faster daw. Let's go now.